Isang umagang puno ng pagpapala sa ating lahat. Inaanyayahan ko pong ang lahat ay tumayo at sama-sama nating purihin, sama-sama nating awitan, sama-sama nating sabay ng Panginoon sa umagang ito. Sino mang umiibig sa Panginoon, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! We thank you, Jesus! We thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama nating awitan ang Panginoon sa umagang ito. Jesus.
you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Lord God. Sama-sama nating awitan. Sama-sama nating sambahin ang Panginoon sumangit. Oh, hallelujah. Tuwing o Diyos, karapat dapat ka lamang ng lahat ng aming papuri, ng lahat ng aming pasasalamat at pagsamba, Panginoon. Tunay o Diyos, ng iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan ay magpakailanman, Panginoon. Titiwala kami, O Diyos, sa umagang ito. Walang makakahadlang sa aming paglapit sa iyo. Wala kaming ibang inaasang Panginoon, kundi ang sama-samang maranasan na iyong pagkilos, sama-samang maranasan na iyong presensya, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Magtatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumbungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Magtatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumbungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumbungan ka sa dakong lihim. Aming mga papuri sa iyo lamang, Panginoon. Ang papuri ko'y tanging sa iyo lamang inialay. Panginoon, ang puso ko'y sa iyo magpakailanman.
patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga na ganoon kaganda, ganoon kalawak iyong biyaya, Panginoon. Thank you, Jesus. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Usap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man bulong mo'y natatani. Pag-asa ikaw, sa iyong puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo. Kanungan ko, tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo. Kanungan ko, kailan pa ba? Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatani. Pag-asa ikaw, sa iyong puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo. Kanungan ko, tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo. Kanungan ko, Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa umagang ito. Malaya tayong kakalapit sa Panginoon. Malaya tayong maranasan ang Kanyang presensya sa umagang ito. Patuloy na ating isuko sa Panginoon anumang mga galit, anumang mga sakit, anumang mga hindi pagkakaintindihan, anumang mga pangamba, mga pagkabalisa sa mga bagay-bagay. Patuloy natin itong ibigay sa Panginoon sapagkat alam natin na may gagawin siya sa ating mga buhay. Diyos na makapangyarihan, na gumagawa sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, dahil sa iyong biyaya, Panginoon, naririto kami.
magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Jesus. Worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you. Diyos na tapat, Diyos na dakila sa aming mga buhay, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, kailanman hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, Panginoon. Lagi kang naririyan, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Diyos na makapangyarihan, Diyos na napakabuti. Maraming salamat, Panginoon. Tuloy kaming nagpapasalamat. We ask, Lord God, for knowledge and wisdom, O God, sa umagang ito, sa mga salita mo na patuloy na aming maririnig, Panginoon. Dalangin namin na patuloy itong magbigay pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Nagtitiwala kami, O Diyos, sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka.
sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Tunay nga po na sa Panginoon tayo po'y ligtas. Meron tayong kapayapaan, meron tayong kagalakan sa piling ng Panginoon. So, ngayong umaga patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili sa salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan. So, napakahalaga ho makita natin yung katotohanan ng salita ng Diyos sa kabilahan ng mga kaganapan sa ating panahon ngayon. So, iba't ibang kaganapan, iba't ibang pangyayari na minsan mapansin ho natin na ang salita ng Diyos, siya ho ang katugunan sa atin, no? Ang salita ng Diyos ang siyang tanging katugunan sa kung ano mang nangyari ngayon. Ano man po ang nagaganap sa kasalukuyan, nawa ho, bilang mga mananampalataya, hindi ho takot ang ating maranasan o hindi ho yung pag-aalala yung higit na mangibabaw sa atin. Bagkus pag-asa na isang araw darating ang ating pong Panginoong Jesus. Darating ang ating tagapagligtas, babaguhin niya ang lahat. So, halos sa daigdig na ito, napakaraming mga kaganapan na kumbaga yung mga pangyayari sa panahon ho natin na kung atin pong titingnan ang mga nangyayari ngayon, halos hindi na ho bago pa sa salita ng Diyos sapagkat ito po'y matagal nang inihula. Matagal nang ihinula ng salita ng Diyos o inihula ng mga lingkod ng Diyos na inihayag ng Diyos sa kanila ang maaaring mangyari sa panahon natin ngayon. Noong nakarang Sunday, pinag-usapan ho natin yung second coming ni Jesus. Mga palatandaan ng muling pagbabalik. Ngayon, nasa isang bahagi ng talata pa rin ho tayo ng salita ng Diyos sa ating pong pag-aaralan sa Matthew chapter 24. Upang tayo po ay magkaroon ng kalinawan sa ating mga puso na hindi yung pag-aalinlangan yung mangibabaw sa atin, bagkus pag-asa bilang mga mananampalataya. Ang ating tunay na tahanan ay hindi naman ang lugar na ito. Kahit nagaano pa yung paghahanda, kahit nagaano pa yung ating kabalahan sa daigdig na ito, hindi ito yung lugar na inihanda ng Panginoon sa atin. Ang sabi po ng John chapter 14 verses 1 and 2, no? Ang sabi ng Panginoon, manalig kayo sa Ama at manalig din kayo sa akin. So ito yung promise ng Panginoon, no? Manalig kayo sa Ama at manalig din kayo sa akin. No? At sa bahay ng aking ama ay sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. So, okay, yung verse 1, ganito sabi, your heart must not be troubled, believe in God, believe also in me. So, ito yung declaration ni Jesus. So, ano ho madalas yung nagdadala sa atin ng kabalisahan sa ating isipan, maging sa ating kalooban? Madalas na ito po yung kaabalahan ng daigdig. Okay? Yung kaabalahan ng daigdig, yung kaabalahan ng daigdig, ito yung madalas na nagdadala sa atin ng kabalisahan, mga bagay na ni minsan hindi ito yung maaring ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat mayroon siyang pinakamahalaga na dapat nating pagkaabalahan sa buhay. So, sabi niya sa verse 2, in my Father's house are many dwelling places. If not, I would have told you, I am going away to prepare a place for you. So ito yung promise ni Jesus. So hindi pansamantala na lugar, kundi ito'y pangmatagalan. Okay? Ito'y panghabang panahon na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lugar na wala ng pagluha, wala ng kapighatian, wala ng sakit, wala ng, kumbaga lumipas na yung lahat ng mga kahirapan sa dating buhay. Ito yung lugar na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umaga, anumang merong laman ng ating puso, mga kabigatan man, kahirapan, kabiguan, o kung ano pa man, ngayong umaga, nawa ang salita ng Diyos, magkaloob sa atin ng pag-asa at tayo ay patuloy na maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y sumandaling umuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na amin pong pag-aaralan. Tulungan mo kami na ngayon pong umaga, O Diyos, matanggap namin ang pagpapala nito. At hayaan mo, Diyos, na sino man ang may mga karamdaman sa aming pisikal na katawan, we pray na ang kagalingan mo ang iyong pong ipagkaloob, Panginoong Jesus. Sino man ang may karamdaman, maging espiritual o maging kalooban man, Panginoon, I pray na ang pagpapagaling mo ang patuloy pong maranasan. Yamang ikaw ang aming Diyos na manggagamot.
Panginoon, salamat po na sa lugar na ito, alam po namin na yung katatagpuin ng bawat isa sa amin, anuman ang aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na higit kaysa sa ano pa mang bagay, higit kaysa kanino pa man. At patuloy kami nagtitiwala na ikaw po ay patuloy na gagawa at kikilos sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po sa iyong salita na amin pong mapapakinggan. Hayaan mo nga po na ang aming puso ay maging isang bukas at malinis na sisidlan. Ano man ang aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang, amin pong hinihingi ng kapatawaran sa iyo, O Diyos. Nang sa umagang ito, ang aming mga puso ay maging sisidlan ng pagpapala ng iyong salita na matanggap namin ang buong katotohanan nito. Ito man ay pagtuturo, pagtutuwid man sa amin, ito man ay hamon. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy naming tanggapin bilang pagpapalang makalangit at patuloy na mahayag ang katotohanan ito sa aming pang-araw-araw na buhay. I pray, Lord, na ang kapayapaan at pag-ibig mo ang iyong pagkalab sa bawat isa, kasama ng pangungusap ng Santong Espiritu. Salamat po, O Diyos, sa iyo lamang po ang papuri, parangal, pagluwalhati. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So pag-usapan ho natin, preparation for Christ's return. Tayo po'y naniniwala na ang Panginoong Jesus ay muling magbabalik. Mayroon tayong pag-asa na isang araw siya ho'y makikita natin na nasa alapaap at kabilang ho tayo sa kanyang kukunin. So ito yung tinatawag nating rapture ng iglesia, no? Rapture of the church. Ito yung pinagpalang pag-asa ng bawat mananampalataya. Na kasalukuyan, sobra o grabe yung kahirapan na maaaring pinagdaraan natin. At minsan ang salita ng Diyos ay naghahayag din ho ng katotohanan. Ang sabi ni Apostle Paul dun sa aklat ng Roma, sa chapter 8, na sabi niya, hindi maikukumpara yung kaluwalhati ang darating na inihanda ng Diyos kaysa sa kasalukuyan na ating mga pinagdaraanan na mga kaguluhan, mga kahirapan. So hindi maikukumpara dun sa inihanda ng Diyos. So sa kasalukuyan, ito yung ating nararanasan. At lalong-lalo na sa mga panahon na papalapit na ang muling pagbabalik ni Kristo, ay marami hong mga pangyayari na minsan maaaring sabihin natin na yung mga ninuno natin, hindi pa nila inabutan yung ganitong kalagayan. No? Ganitong sistema ng daigdig. Subalit makita ho natin na kung ano man ang nangyayari ngayon, ito po'y bahagi ng hula ng salita ng Diyos. Sapagkat sa mga nangyayari ngayon, napakahalagang mahayag ang kadakilaan ng Diyos. Sa gitna ho ng mga pangyayari ngayon, pero unang-una siyempre, alam natin na darating ang Antikristo. Sapagkat, kumbaga, gusto niyang dayain ang sanlibutan. Gusto niyang dayain maging ang mga Hudyo. Okay? So magpapakilala muna ang Antikristo. Pero sa gitna ng kahirapan, biglang darating ang Panginoong Jesus upang makita natin na wala tayong ibang kailangan kundi siya lamang. Sa kasalukuyan, alam ho natin na si Jesus ang siyang kapunuan. Alam natin ang Panginoong Jesus lamang ang ating pag-asa sa kasalukuyan. Okay? Na anumang pinagdaraan natin, hindi lamang siya pag-asa sa hinaharap, kundi pag-asa sa kasalukuyan na magkaroon tayo ng katiyakan sa buhay na ito. Na sa araw-araw nating buhay, siya yung maging kasapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. Isa sa aming Bible study nung nakaraang gabi, sabi ko sa mga Bible study ko, hindi matatapos ang paghahanap ng kapunuan ng isang tao sa kanyang buhay hanggat hindi niya ito nasusumpungan kay Jesus. No? Hindi matatapos ang paghahanap niya ng kasiyahan sa daigdig. Kasi ang akala niya, ang makapupuno sa kanya ay ang kasiyahan ng daigdig. No? Pero lahat ng ito ay pansamantala. Ang tunay na makapupuno lamang nito ay si Jesucristo. Tanging sa Kanya lamang masusumpungan ang kapunuan. Kung hindi mo ito mahahanap kay Kristo, wala nang ibang lugar sa daigdig o wala nang sino paman na maaring pumuno sa buhay ng isang tao. So, ngayon, tingnan ho natin yung preparation dun sa muling pagbabalik ni Jesus. Paano ba natin ito pinaghahandaan bilang mga mananampalataya? So alam natin darating si Jesus at ito'y totoo. Although may mga darating na mauuna sa Kanya pero sila ho ay mga bulaan. Sila po'y hindi totoo, sila ho'y mga fake, no, na magpapakilalang Kristo. So tingnan ho natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Paano ba natin ito
pinaghahandaan ano yung ating ginagawa sa kasalukuyan. Matthew 24 verse 36 to 51, ganito po ang sinasabi ng Matthew 24 verses 36 to 51. Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit, o ang anak man, o ang ama lamang ang nakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon pag dinatnan siyang gumagawa, pag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. So, halos ito pong passage na binasa natin ay karugtong ng mga nauna na kung saan inihayag ng Panginoong Hesus kung ano ang eksaktong magiging kaganapan sa mga huling araw. Nandoon yung digmaan, nandoon yung tagutom, maging mga karamdaman at mga alulong ng dagat na maririnig ho natin. So, kabilang pa dyan na inihayag ng Panginoon, magsisipagbagsakan ang bituin mula sa langit. So, ito'y hula na inihayag ng Panginoon. Okay? Na magiging palatandaan sa kanyang muling pagbabalik. So sa atin po bilang mga mananampalataya, lahat ng ito binanggit ni Jesus. Kumbaga kung babasahin natin, titingnan natin, babalansihin ho natin, parang nakakatakot, lubhang nakakatakot kung ano ang maaaring mangyari. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, sa kung anong nakikita ho natin. No? Lalabas ka lang ng lugar na ito, no? Paglabas mo dyan, punta ka ng LCC, hindi mo alam. No? Kung anong posibleng mangyari pagbalik mo ng bahay. So hindi natin alam kung anong magiging mga kaganapan. No? So, lubhang nakakatakot kung ating titingnan. Subalit, ang sino mang mayroong pag-asa sa Panginoong Hesus, okay? Ang sino mang mayroong pag-asa sa Panginoong Hesus, tiyak niya kung saan ang kanyang patutunguhan at alam niya na bago man sumapit ang sobrang kahirapan ng daigdig, mayroong pangako ang Panginoon na tayo'y kanyang ililigtas. Okay? Subalit higit nating makita na ang buhay natin hindi lamang dito sa daigdig, kundi tayo ay may buhay na walang hanggan na inihanda ang Diyos sa atin. Mayroong buhay na walang hanggan. Ang kamatayang pisikal ay pagbubukas lamang para sa buhay na walang hanggan sa bawat isa atin. So, mayroon tayong ibang mga kapatiran na kinuha na ng Panginoon dahil sa karamdamang ito na dumapo sa kanila. Subalit, ang kamatayan ay nagbukas lamang para sa buhay na walang hanggan para sa kanila. So, tayo din namang mga mananampalataya. Subalit, tingnan ho natin ngayong umaga
yung paghahanda natin sa muling pagbabalik ni Kristo, anuman ang mangyari. Maging focus ho tayo dito. Maging focus ho tayo sa paghahanda. May mga kanya-kanya tayong mga pangarap. May mga kanya-kanya tayong ginagawa sa bawat araw. May kanya-kanya tayong kaabalahan sa buhay. Pero tandaan ho natin, ano ang mga dapat nating ginagawa bago bumalik si Jesus. Mayroong dalawang punto lamang tayong pag-uusapan ngayong umaga. Unang-una, believers must be watchful for Christ's return. No? Dapat na maging mapagbantay, dapat na maging handa ang bawat mananampalataya sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Bakit po? Walang sino mang nakaalam, sabi ho ng verse 36, walang sino mang nakaalam sa muling pagbabalik ni Jesus. So ito'y dapat binabantayan ng bawat mananampalataya. Kung mapapansin ho natin, pagdating sa verse 25, mayroong isang talinhaga na muling pinaliwanag ang Panginoon patungkol sa 10 dalaga. Yung 5 hangal at yung 5 naman ay matatalino. Yung 5 matatalino, sila ho'y nakapaghanda sa muling pagbabalik ni Jesucristo o sa pagbabalik ng lalaki ikakasal, which is na si Jesus yung tinutukoy ho dito na muling magbabalik. At yung 5 babae naman na matatalino ay tinutukoy yung iglesia kung paanong nagsisipaghanda ang mga mananampalataya. Tayo ho'y tinubos, tayo ho'y tinawag ng Panginoon at mayroon pong pinagagawa ang Panginoon na dapat na pinagkakaabalahan ho natin bilang mga mananampalataya. Paano ho ba tayo nagbabantay sa muling pagbabalik ng Panginoon? So, makikita ho natin na sa daigdig na ito, ang dami ho nating maaaring pagkaabalahan. Inihalin tulad ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik ay matutulad sa panahon ni Noah, na kung saan si Noah ay nangaral sa kanila na magbalik loob, magsisi sa kanilang mga kasalanan, at the same time, pinaghanda ng Diyos ng malaking barko, malaking arko si Noah, upang doon sumakay ang mga tao. Pero halos karamihang naligtas ay yung mga hayop at ang buong pamilya ni Noah. Bakit to? Walang naniwala kay Noah. Bagkos pinagkaabalahan nila kung anong meron ng daigdig. So kung titingnan ho natin, anong pinagkaabalahan ng mga tao sa panahon na ito? Sabi ng talata, okay, noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah. Kung papansinin po natin, yung context, pag binalikan ho natin yung kwento ni Noah, alam ho natin na sagad na yung kasamaan ng tao sa daigdig. Subalit may mga taong maaring namumuhay naman na ayos, subalit hindi nila pinaniwalaan yung mensahe ni Noah. So ano kailang ginagawa? So, kung titingnan ho natin, hindi masama ang kumain. Hindi masama, no? Hindi masama ang mag-asawa sapagkat ito ho'y akalooban ng Panginoon. Hindi ho masama. Subalit ano ang problema? Ang mga tao masyadong naging focus sa mga bagay na may kinalaman sa pansamantalang bagay sa daigdig. Kung papansinin ho natin, ang daigdig masyado ho, kung tayo bilang mga mananampalataya, no, maging mapagbantay tayo sa ating ginagawa. Kung ang ating ginagawa ay walang kinalaman sa buhay spiritual at walang kinalaman sa ating patutunguhan, maaaring ihinto natin yung ating ginagawa. O kung masyadong na-occupy yung ating ginagawa sa mga bagay na pinagkakaabalahan ng mga tao, alam ho natin na yung bagay na pinagkakaabalahan ng mga tao sa daigdig, masyado itong nagdadala ng kabalisahan sa ating isip at maging sa ating puso. Minsan, kumbaga may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin alam kung paano tayo makaalis doon. Sapagkat, maaaring hindi yun yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, pero masyadong abalaho tayo doon sa mga bagay-bagay na yun. Hindi masama ang mag-aral, hindi masama ang mag-module, hindi masama ang magtrabaho. Sapagkat ito'y nais ng Panginoon, ito'y kalooban ng Panginoon, magtrabaho tayo. No? Subalit po, kung uunawain natin ang salita ng Diyos, no? Ang problema sa mga taong ito, hindi sila naging mapagbantay. Sa anong paraan? Hindi nila binigyan ng priority yung mga bagay na may kinalaman sa espiritual na bagay. Masyadong naging focus sila sa mga pansamantalang bagay. Mga bagay na mawawala. Mga bagay na kung saan isang araw maglalaho. Meron kang natapos ngayon, pagkat kinabukasan, maaring hanggang doon na lang yun. Meron kang nagawang malaking achievement ngayon, kinilala ng mga tao ngayon, subalit kinabukasan, kumusta na? Lahat ay lumilipas.
Anong sinasabi ng Colossians? So madalas ko pong nababanggit ang talatang ito dito sa Colossians chapter 3 verse 1 to 3, no? Sa kadahilanan na ito po'y napakahalagang paalala, no? Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya ang pagsumakita ninyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Matindi ho ang paalala ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas. Kung mayroong mga bagay na dapat tayong pinag-uukulan ng pansin, mga bagay na pinagsusumakitan ng higit sa lahat, ang mga bagay na panlangit. So napakahalagang timbangin natin, saan ba umiikot yung buhay ko? Paano ba ako nagiging mapagbantay sa muling pagbabalik ni Kristo? Ito yung laman ng puso natin. Ito yung laman ng isipan natin. No? Yung mga bagay na may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Paul sa verse 2, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. So, kung papansinin po natin, no, anong kinalaman nito sa paghahanda? Tayo ay higit na magiging handa sa muling pagbabalik ni Kristo kung ang higit nating pinaghahandaan ang kanyang kalooban para sa atin. Ang higit nating ginagawa yung kalooban ng Diyos para sa atin. Sang-ayon sa kanyang salita. So, maliwanag po, no? Maliwanag kung titingnan ho natin yung talata na ito, na ipinaliwanag ng Panginoong Jesus, yung kaabalahan ng mga tao ay hindi ho kaiba sa kaabalahan natin ngayon. Masyadong maaaring ang kaaway i-divert yung attention natin, yung focus natin sa mga bagay na may higit na kinalaman sa daigdig na ito. Higit tayong maging abala, higit tayong mas maging stressful sa mga bagay na panglupa kaysa sa mga bagay na panlangit. Pero actually, yung mga bagay na panlangit, hindi ka naman may stress ng mga bagay na panlangit. No? Agamat minsan may mga pagsubok na dumarating, may mga problemang dumarating sa atin, subalit alam natin ang buhay natin nasa Panginoon at nasa ilalim ng plano ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. Subalit, kapag mas binigyan natin ng pansin ang mga bagay na nawawala, mga bagay na pansamantala, tiyak na ito ho'y magdadala ng problema sa atin. At kapag naging focus ho tayo sa mga bagay na nawawala, hindi natin mabibigyan ng pansin ang mga bagay na nais ng Diyos para sa ating buhay. Hindi natin mabibigyan ng pansin yung mga bagay na imbis na makita natin yung kahalagahan ng buhay na inihanda ng Diyos sa atin, minsan natatakpan ito ng mga bagay-bagay na pansamantala sa daigdig. So napakahalagang i-refocus natin ang ating sarili sa mga bagay na may kinalaman sa espiritual. May kinalaman sa mga bagay na panlangit na atin pong patutunguhan bilang paghahanda sa muling pagbabalik ni Jesus. Bakit po? Kapag kayong ating puso't isipan, ang laman ay walang iba kundi mga bagay na panlangit, anytime na dumating si Jesus, wala ho tayong pag-aalinlangan o pagdadalawang isip na tayo po ay makakasama sa kanyang muling pagbabalik. Bakit? Ang palaging isipan, palagi ho tayong excited. Anong oras man dumating si Lord, mayroon tayong kagalakan. No? Mayroon tayong kagalakan na makita ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Mayroon tayong palaging pag-asa. Pero kapag naging focus ho tayo sa mga bagay, dito lamang sa daigdig na ito, yun ho yung maaaring maging, ito lang yung maaaring maging mahirap. Kasi kapag naging focus tayo sa daigdig, no, hindi ho natin alam kung tayo ay makakasama o hindi. Pastor, di ba, ang salvation by grace? No? Di ba hindi naman by works ang salvation? No? Totoo yun. Hindi by works ang salvation. Kaso nga lang, yung grace ni Lord, no? Yung grace ni Lord in salvation na yon, makikita yun sa buhay mo. Makikita yun sa buhay natin bilang mananampalataya. Kung tayo ay nabubuhay ayon sa biyaya ng Diyos, no? Ang gagawin din natin yung nais ng Panginoon at hindi yung nais natin. Pinagtitibay ng ating ginagawa yung kaligtasang tinanggap natin. Okay? Hindi ito nagtatapos, Lord, yung salvation ay by grace naman. I-check mo. I-check mo sa sarili mo.
Baka hyper ka, no? Hyper grace ang teaching mo. At hindi yung biblical grace. Pagkaiba yung dalawang yun. Sapagkat ang nabubuhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy na iginagawa ang kalooban ng Diyos. Kasi nasa ilalim ka ng biyaya ng Diyos eh. No? Hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala ka sa ilalim ng biyaya ng Diyos. At ang higit na pinagkakaabalahan ho natin ang mga bagay na nais ng Panginoon. Tingnan ho natin ang sinasabi ng talata. Sa verse 40, sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Okay? May dalawang babae, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kung mapapansin ho natin, pareho yung ginagawa nila. No? Pareho yung ginagawa nila. Anong pinagkaiba? Malamang yung isa ay mayroong kahandaan sa muling pagbabalik ng Panginoon at yung isa, hindi ho siya handa. At yung isa lang ang nakasama. Ang sabi ng verse 41, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't, sa verse 44, inulit niya po, kaya't maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. So, anong ibig sabihin? Nangangahulugan bilang mga mananampalataya, yung buhay ho natin, ito ho'y nakatalaga sa Panginoon. Higit nating binibigyang pansin, no? Higit nating binibigyang pansin yung mga bagay na may kinalaman sa buhay spiritual natin. Maaaring sabihin natin, no? Na, Pastor, ginagawa ko naman itong mga bagay-bagay na ito, no? So, siyempre, kailangan kong harapin ang aking buhay dito sa daigdig. Okay, walang problema doon. Pero check ho natin, nasaan ang puso natin. Nasaan ang puso natin. Kasi kapag ang laman ng puso ho natin masyadong nakafocus sa mga temporaryong bagay, tandaan po natin, masyadong magdadala ito ng kahirapan sa atin. Pero kung ang puso ho natin nandoon sa bagay na nais ng Panginoon para sa ating buhay, magdadala ito ng kapanatagan sa ating mga kalooban. Bakit? Palagi mong masasabi, God is in control. No? Siya ang nasa kontrol ng lahat ng kaganapan, maging ng buhay natin, sapagkat alam natin na tayo ay nabubuhay ayon sa kanyang nais. So, be watchful, no? For Christ's return. Anytime, maaaring dumating si Jesus. Matagal nang ipinangaral ang kanyang muling pagbabalik. At maaaring dumating din ang panahon na tayo kunin din ng Panginoon. Hindi natin alam kung sa anumang kaparaanan. Ang mahalaga, tayo po'y handa. Na tayo'y humarap sa Kanya at walang anumang maaaring itago sa harapan ni Lord. Walang anumang takot at pag-aalinlangan na haharap sa Kanya. Maging mapagbantay sa Kanyang muling pagbabalik. Pangalawa, believers must be faithful to serve Christ. Must be faithful to serve Christ. Tingnan ho natin yung isang halimbawa ng Panginoon patungkol sa alipin. Sabi ng talata, no? Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon pag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Mapalad ang aliping ito kapag dinatnan siya na gumagawa. Ang tanong, ano ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon? May mga pagkakataon sa buhay natin, maaaring sabihin natin, hindi naman ako makapaglilingkod, Pastor, kasi ginagawa ko mga bagay na ito. No? Hindi ko magagawa yung assignment ko sa church kasi ganito, ganyan. Okay, kung titingnan nating maigi, si Lord, mayroong inilagay sa ating puso na dapat nating gawin.
Okay? So, napakahalaga yung katapatan dun sa ipinagagawa mismo ng Panginoon sa atin. Ngayon, may mga pagkataon na sabihin natin na hindi ko magawa, Pastor, kasi ito ganyan. Ngayon, pag-usapan ho natin ang katotohanan ito. Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay ho natin, walang anumang pinagagawa ang Panginoon na mahirap gawin. Kapag ang Panginoon ang sentro, i-check ho natin yung ating puso. I-check natin yung ating sarili. Kung ang sentro ng sarili mo ay ang asawa mo, siguradong maaaring dumating ang panahon na magiging focus ka doon at hindi mo makikita yung pinagagawa ng Panginoon. Kung ang sentro ng puso mo, no? Ang sentro ng puso mo ay ang pag-aaral mo, tiyak na hindi mo magagawa ang kalooban ng Panginoon. Kung ang sentro ng puso mo ay ang trabaho mo, tiyak na hindi mo rin magagawa ang ipinagagawa ng Panginoon. Pero, kapag kaisinentro mo ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, tiyak na magagawa mo ang ipinagagawa ng Panginoon at maisasaayos yung mga nais mong i-priority sa buhay mo. No? Maisasaayos yung pagpapamilya mo, maisasaayos maging pagkatrabaho mo. Bakit? Ang Diyos ang gumagawa, ang Diyos ang nagsasaayos ng pamilya. Ang Diyos ang nagkakaloob ng trabaho. Ang Diyos ang nagkakaloob ng karunungan para tapusin ang mga dapat mong tapusin sa paaralan. No? Kung ilalagay mo siya sa sentro, magagawa mo pang maging tapat na lingkod ng Panginoon sapagkat kahit saan ka pumunta, kapag kasentro ang Diyos sa buhay mo, palaging maipapakilala mo si Jesucristo sa iba. Sa paaralan, sa pamilya, kahit na saan. Kapag kasentro ang Diyos. Pero pag ang isinentro mo ay ibang bagay, wala ka sa ilalim ng kalooban ng Panginoon. Yun yung mahirap. Okay? At hindi ka maaring maging matapat na lingkod. Kung mapapansin natin, sinabi ng talata, no? Na mapalad ang aliping madatnan na gumagawa. Mga kapatid, tayo ay katiwala ng Panginoon. Tayo'y mga lingkod ng Diyos. Hindi natin maaaring sabihin ang pastor lang ang lingkod ng Diyos. Bawat isa sa atin ay lingkod ng Diyos. Hindi mo maaaring sabihin ako'y isang ordinaryong miyembro sa church. Pagka Sunday, at least nakapag-attendance ako, na-checkan ako ni Sister Karen, na pumasok ko sa church. Hindi ho. Bawat isa sa atin ay lingkod ng Panginoon. No? At napakahalaga na tayo ho'y nagtatapat na naglilingkod sa Kanya. So, ginagawa ho natin kung ano ang nais ng Panginoon. Kung titingnan ho natin, no? Kung titingnan ho natin bilang bahagi ng paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon, napakahalaga na bawat isa sa atin na ipangangaral si Jesucristo. Naglilingkod tayong na ipapakilala ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi ang dami pang mga tao na hindi nakakakilala sa Kanya. Kawawa ang mga taong hindi naabot ng mabuting balita. Dahil ang totoo, hindi sila ligtas. No? Yung mga taong hindi nakarinig ng mabuting balita, hindi sila ligtas. Kailangan ho tayo, kahit saan tayo pumunta, maging tapat ho tayong tagapangaral ng mabuting balita. Kahit na minsan may mga taong magagalit sa atin sa paghahayag mo ng katotohanan, tandaan po natin ito. Ang katotohanan ng mabuting balita ay mananatiling katotohanan. Tanggapin man ito ng ibang tao o hindi. Kagalitan ka man nila o hindi, sapagkat ito'y katotohanan, mananatili itong katotohanan. Ang trabaho ho natin bilang mananampalataya, ipahayag ng buong katapatan ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Ipakilala si Jesucristo sa iba. Hindi na bale na kung ano mang sabihin sa atin. Hindi na bale kung pagsalitaan ka ng kung ano-ano. Hindi na bale kung talikuran ka. Ang mahalaga, nakapaglingkod ka sa Panginoon. May mga pagkakataon, sige, para wala ng gulo, hindi na ako magsasalita. Hindi ko na ihahayag ang katotohanan. Pag hindi natin ihayag ang katotohanan, ang tao ay mananatili sa kasinungalingan ng dyablo. Mananatili sa panlililang pandaraya ng kaaway. Hindi na bale na sa kasulukuyan, maaaring usigin ka. Maaaring pagdating ng araw, hahanapin niya ang katotohanan yon.
maaalala niya ang katotohanan yon. May mga pagkakataon naman, and praise God, kapag ka nag-share ka ng gospel, mayroong nakikinig. Salamat sa Panginoon. Tandaan natin, hindi tayong tagapagligtas, tagapagpahayag lamang tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos. So maging tapat ho tayong lingkod ng Panginoon. Maging tapat ho tayo sa katotohanan ito. No? May mga taong sadyang magagalit sa akin. Ganyan ba mga born again? Kung magsalita, parang akala mo ang babanal? Hindi. Inilabas mo lang yung katotohanan ng Word of God. No? Maaaring ma-experience natin to. No? Akala mo kung sino ka naman, akala mo napakalinis mo, mga ganun na mga salita. Hayaan mo na. Alam mo namang malinis ka sa harapan ng Panginoon. Alam mo namang pinaging matuwid ka ng Panginoon. No? Sa kanila, hindi. Pero sa harapan ng Panginoon, pinaging matuwid ka. Kaya nga, nakakapaghayag ka ng katotohanan ng salita ng Diyos. So, kinakailangang maging tapat tayong lingkod. Tanggapin man o hindi, sabihin natin yung buong katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit po? Ano ang mangyayari? No? Ano ang mangyayari? Hindi sapat yung sabihin mong ako'y na born again na, okay na yon. Tinanggap ko na si Jesus, okay na, sapat na yon. Ligtas naman ako. Hindi ho. Ang buhay Kristiyano ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. No? Bakit ako ba yung magpapastor? Hindi naman lahat ng naglilingkod nagpapastor. Iba't iba yung katawagan ng Panginoon. Pag binasa mo ang 1 Corinthians, from chapter 12 and hanggang 14, makikita mo yung mga kaloob spiritual ng Panginoon. At maaring doon ka tinawag ni Lord para gawin yung nais ng Panginoon, yung ipinagagawa sa iyo. So, napakahalaga na tayo'y maabutan ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya ng buong katapatan. Bakit po? Niliwanag sa talatang ito na ganito pang sinabi, ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipagkainan, makikipag-inuman sa mga lasinggo. Bilang mga mananampalataya, nawa, huwag sumagi sa isipan natin, di pa naman babalik si Jesus, gawin ko muna kung anong gusto kong gawin sa buhay. Saka na kapag ka malapit ng dumating, saka na kapag ka nagdigmaan na, saka na kapag ka nagkaroon ako ng kung anong karamdaman. Hindi ganun yung prinsipyo ng isang mananampalataya. Matapos tayong makakilala sa Panginoon, yun yung oras na sinuko, itinalaga natin yung ating buhay na tayo'y maging tapat na tagapaglingkod sa Kanya. Huwag nating ilagay sa ating isipan, huwag nating hayaan na dayain tayo ng kaaway sa paniniwala na hindi pa naman muling magbabalik si Jesucristo. So pwede ka pa namang gumawa na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Tandaan po natin na sa Judgment Day, mayroong dalawang bahagi ang Judgment Day. Yung unang bahagi, ito yung tinatawag nating White Throne Judgment. Na lahat ng hindi sumampalataya kay Jesus, hindi nagtiwala sa Panginoong Jesus, sila po ay hahatulan ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy na ito, walang sino man ang kawala. Bakit po? Maging ang impyerno ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Akala natin yung impyerno, yan yung hangganan. Hindi pa. Ang impyerno, ang pansamantalang lagakan ng lahat ng namatay ngayon. No? Yung ngayon, hindi pa ho nag-rapture. Wala pa yung final judgment. Lahat ng mga namatay ay automatic, na lahat ng mga walang hindi si Kristo ang kanilang tagapagligtas, hindi naligtas. Sila ho ay diretso sa impyerno. No? Ngayon, ang mangyayari sa impyerno, pagdating ng final judgment, no, sa huling paghuhukom, ito'y itatapon sa dagat-dagatang apoy, naglalagablab. Sabi ng ilan, maaaring ang araw, yan yung impyerno kasi napakalawak nito na purong apoy. No? Purong apoy, bulang apoy. Pero maging ang araw, mayroong hangganan. No? May hangganan ng araw, kaya malamang hindi ang araw ang impyerno. No? Mayroong ilang nagsasabi na ang impyerno ay ito ng lupa. Sabi ng Word of God, sabi ng talata, buong higpit na parurusahan yung masamang alipin. No? Parurusahan siya ng Panginoon.
at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Doon tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Pagka mainit ang araw, hindi pa naman nangangalit yung ngipin natin, di ba? Ito yung lugar na kung saan talagang yung grabing hirap, no? Hanggang yung ngipin ay mangalit. Okay? Nang sino mang mapadpad sa lugar na ito. Lugar na wala ng pag-asa pa para makawala. Sabi ng ilan, paano naman hubang mangangalit? Wala nang ngipin. No? Sabi ng isang estudyante ko sa Bible School, huwag kayo mag-alala, God will provide. Subalit po, yung katotohanan ay nananatili. No? Nananatili yung katotohanan ito na sa huling araw, may huling paghuhukom at lahat ng napahamak, maging yung kamatayan at yung impyerno itatapon po sa naglalagablab na asupre. So, sa mga mananampalataya naman, mayroon tayong tinatawag na Bema Judgment. Huwag ho tayong maging kampante, ay Lord, mayroon naman palang Bema Judgment, malamang doon ako. So dito ho, ito yung lugar ng rewarding. At dito ho, yung kapamahalaan na ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Okay? Kung paano kang pinagkatiwalaan habang nabubuhay ka dito sa lupa. Kung paano kang napagkatiwalaan ng Panginoon, kasama kang mamamahala doon. So, mapapansin po natin, no, bilang mga mananampalataya, napakahalaga na ngayon, tayo po ay naghahanda sa muling pagbabalik ni Jesus na nagiging mabuting katiwala niya. Ano man ang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, gamitin mo sa kanyang kapurihan. At sa lahat ng pagkakataon, palaging ang nasa sentro si Lord. Hindi ka maaaring magreklamo sa iyong ginagawa kung ang iyong ginagawa na ito ay para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi ka mahihirapan, hindi ka ma-stress, pero subukan mong gawin kung ano ang ginagawa ng daigdig. Okay? Subukan mong gawin, pero wag nyo na hong gawin kasi minsan nyo nang nasubukan. No? Wag nyo nang gawin sapagkat minsan nyo nang nasubukan kung anong ginagawa ng daigdig. Maaring nagdala lamang ito ng kabalisahan sa inyong puso. Nagdala lamang ito ng kabiguan. Nagdala lamang ito ng sobrang pahirap sa isipan. Okay? Yung ginagawa ng daigdig na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang gawin natin ngayon, habang nag-aantay sa muling pagbabalik ni Kristo, maging tapat na lingkod, magpatuloy na maglingkod. Unahin ang kaharian ng Diyos. Unahin ang ipinagagawa ng Panginoon. Ipangaral si Jesucristo. I-priority yung mga bagay na may kinalaman sa espiritualidad natin. Tiyak na hindi ka mahihirapan. Sapagkat ang lahat ng ito nasa ilalim ng plano ng Diyos. Pero mag-umpisa kang magplano sa sarili mo, mag-umpisa kang gumawa sa sarili mong nais, ewan ko lang kung anong kahihinatnan, tiyak na wala hong patutunguhan, walang katiyakan doon. So, bilang mananampalataya, tayo ay nag-aantay. Hanggang ngayon, nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik. Walang sino nga man ang makapagsasabi na si Kristo ay babalik na. Subalit pwedeng mapaghandaan ng bawat isa. Anong uri ng paghahanda? Sa kasalukuyan, napakahalagang maging mapagbantay. Maging mapagbantay sa kung anong ginagawa ho natin na may kinalaman sa higit sa lahat, may kinalaman na mas higit sa spiritual na bagay. No? Huwag ho nating hayaan na ma-occupy tayo ng kaabalahan ng daigdig na walang tiyak na patutunguhan. Pangalawa, maging tapat na lingkod, patuloy na maglingkod. Nasaan ka man, nagtatrabaho ka man, naghahanap buhay, nag-aaral ka man. No? So kahit na ano pa man, isentro si Kristo sa buhay at patuloy na ipangaral ang katotohanan na si Hesus Kristo ang Panginoon at tagapagligtas ng lahat. Sa ating tahanan, isang araw, maisama natin sila dito sa iglesia. Yung kaibigan natin, maisama natin dito sa church sapagkat tayo ay tapat na lingkod ng Panginoon. Yung mga kaibigan natin, minsan nga hindi natin kakilala, nasira natin ang Word of God, and then isama natin sa church at nagpatuloy ho sila.
tayo po ay patuloy na maging tapat na lingkod ng Panginoon. Patuloy din tayo maglingkod sa isa't isa bilang mga mabuting katiwala ni Hesukristo. So ito lang ho, no? Ito lang ho, dito lang tayo magkakaroon ng katiyakan na tayo'y handa sa kanyang muling pagbabalik. Tandaan ho natin na ang biyaya ng Diyos ang nagiging dahilan upang tayo'y makapaglingkod sa Kanya. Hindi ho lisensya yung biyaya ng Diyos para huminto ka. Bagkus ang biyaya ng Diyos ay kaparaanan ng Diyos upang magpatuloy ka na maglingkod sa ilalim ng Kanyang habag at biyaya. So, patuloy nating paglingkuran ng Panginoon at patuloy na maging handa sa pagbabalik ni Kristo. Huwag tayong mabalisa kung ano man ang mga nagaganap sa daigdig. Huwag ho nating hayaan na, kumbaga, ito yung maging rason upang tayo bumagsak. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 16 to 17, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Maliwanag po ang sinabi ni Paul, no? Paalala niya, ganun katindi magsalita si Apostle Paul, samantalahin ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti. Bakit po? Sabi niya, ang daigdig, no? Punong-puno ng kasamaan. Kung ang mga mananampalataya ay mananahimik sa ipinagagawa ng Panginoon, malamang maaring isang araw tayo masakop ng kasamaang ito. Tayo maaring maging kasama, no? Maging kasama doon sa mga gumagawa ng kasamaan kapag hindi ho tayo nanindigan sa liwanag ng salita ng Diyos. Saan man tayo mapadpad, ipakilala si Hesukristo. Tanging pag-asa ng daigdig, wala na hong iba. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang salita ng Diyos ay patuloy nagpapaalala sa atin. Bilang mga mananampalataya, alam ho natin na tayo po ay mayroong katiyakan sa harapan ng Diyos, katiyakan ng kaligtasan. Maaring mayroong ilan sa atin na maaring dumarating ang panahon na tayo nangihina dahil sa ating mga pinagdadaanan. Ito yung panahon, i-check natin ano yung sentro ng ating buhay. Ano yung nagdadala ng kabalisahan, masyadong kabalisahan sa ating isipan. Maaring may kinalaman ito sa mga pansamantalang mawawala, mga bagay na magwawakas lang at walang gaanong kinalaman sa buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo. So, unawain nating maigi. Maaari meron tayong mga kabigatan at kabiguan. Subalit, ito ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. Kung minsan, ang sanhi ng hirap ng kalooban ay ang mga bagay na may kinalaman sa daigdig na ito, ilapit natin ito sa Panginoon. Kung nasa panahon tayo ngayon na parang bagsak tayo spiritually, nandiyan ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu nagkakaloob ng panibagong apoy sa puso ng bawat isa upang magkaroon ng panibago at napakasariwang paglilingkod sa Panginoon. Ma-refresh kung ano man yung pinagagawa ng Panginoon. Mag-apoy na muli ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. So nandiyan ang banal na Espiritu na patuloy na gumagawa, patuloy na kumikilos. Higit na kailangan natin ngayon ang banal na Espiritu. Higit natin kailangan sa mga huling araw. Ma-discern yung ginagawa ng kaaway at magpatuloy sa kung ano ang nais ng Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon ng kapunuan, masumpungan natin sa Kanya at hilingin natin sa Diyos ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na magkaloob sa atin ng kalakasan na magawa ang nais ng Panginoon at patuloy na maipakilala si Jesus. Tayo po'y lumapit sa Kanya. Tayo po'y manalangin, makipag-usap sa kung anuman ang laman, nilalaman ng ating mga kalooban, ng ating puso.
hindi ho kinatatakutan ang muling pagbabalik ni Jesus. Bagkus sa isang tunay na mananampalataya, ito'y kagalakan. Nakikita man natin kung anong sitwasyon, anong mang kalagayan ng daigdig. Wag ho tayong padistract. Wag tayong padistract sa ginagawa ng kaaway at wag ding madistract yung attention natin sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Lord, batid mo po ang laman ng aming mga puso, maging ng aming mga isipan, ng aming damdamin, Panginoon. Lahat ng ito'y hindi nalilihim sa iyong harapan. Sama-sama ho kaming dumudulog sa iyo. Amang banal, nakikita mo kung anong direksyon ng aming buhay, kung kami nagiging mabuting katiwala mo ng mabuting balita. Kung ang aming focus, Panginoon, ay mga bagay na sa pansamantala lamang at hindi sa mga bagay na espiritual na may kinalaman sa aming patutunguhan. Lord, lahat ng ito'y batid mo. Sa umagang ito, O Diyos, itinataas po namin ang aming mga puso sa iyo. Itinataas maging alaman ng aming isipan. Lord, I pray, nalagyan mo ito ng panibagong pangitain mula po sa iyong salita. Lord, ipagkaloob mo ang panibagong focus sa mga bagay na may kinalaman sa espiritual. Panibagong focus sa iyong pinagagawa. Higit sa lahat, Lord, maging sentro ka ng aming pagkatao. Maging sentro ka ng aming buhay. Sa mga oras na ito, sino man po ang nakakaranas ng panlalamig sa kanilang buhay pananampalataya. Mga kapatid mang naririto ngayon, o mga kapatid mang kasama namin online, I pray, Lord, ng Espiritu ng panibagong kasiglahan ang iyo pong pagkaloob, na muli kang paglingkuran, napapag-alabin, Panginoon, ang iyong pagkatawag sa bawat isa. Na maging ang pandemic na ito hindi maaaring makahadlang sa kung anumang iyong panawagan sa amin. Maging anumang kabalahan ng daigdig, hindi ho magiging rason, sapagkat nandiyan ang Banal na Espiritong nagkakaloob ng panibagong kasiglahan sa bawat anak mo. Lord, I pray na ibukas mo ang aming mga mata sa katotohanan ng iyong salita. Ibukas mo ang aming mga puso sa iyong ginagawa sa kasalukuyan. Lord, muli mong papag-alabi ng bawat isa na anuman ang mangyari, meron kaming paninindigan na maglilingkod sa iyo. Meron kaming paninindigan na magpapatuloy, Panginoon. Yamang ang Diyos na tumawag sa amin ay tapat. I pray, O God, na ikaw po ang maging kasapatan, maging kapunuan ng bawat isa sa amin. I pray, Lord, na masumpungan namin kay Jesus ang kapunuan ng buhay at hindi sa mga bagay na pinagkakaabalahan ng daigdig. Sa mga oras na ito, Panginoon, I pray, sino man ang may mga kabigatan o kabiguan sa buhay, sino man ang may mga kahirapan sa isipan, hinihiling po namin ayon sa iyong mapagbiyayang kamay, O Diyos, na iyo pong hipuin ang buhay ng kapatid namin na dumaranas ng kahirapan. At sa mga oras na ito, ipagkaloob mo, Panginoon, ang panibagong puso at panibagong espiritu na mula sa iyo, na patuloy na magdidesisyon na maglingkod sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, wala kaming anumang pag-aalinlangan sa muling pagbabalik mo, bagkus kagalakan na makita ka namin ng mukhaan. Amang banal, maraming salamat. Panatilihin mo nga po, Diyos, sa puso ng bawat isa ang katotohanan ng iyong salita na amin pong tinanggap at patuloy itong baunin saan man kami pumunta. Lord, I pray, gamitin mo ang bawat isa sa amin bilang tagapagpahayag ng katotohanan ng iyong salita. Tanggapin man ito ng iba, i-reject man nila ito, ang iyong salita
ay mananatiling katotohanan at maaaring magbigay buhay sa ibang tao. O isang araw, kakailanganin ito ng tao na maaaring mabahagi na namin ng mabuting balita. Nawa po, O Diyos, ang kaligtasan ay dumaloy sa aming mga tahanan. Ang kaligtasan, Panginoon, na dala-dala ni Jesucristo, dumaloy maging sa lugar na aming pinagtatrabahuhan, na maranasan nila na walang ibang Panginoon tagapagligtas, tanging si Jesus lamang. Lord, maraming salamat po. Nagtitiwala po kami na Ikaw ang patuloy na gagawa at kikilos sa buhay ng bawat isa upang isakatuparan ang iyong nais. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa katapatan mo. Salamat po sa kadakilaan mo, Panginoon. Lord, sa iyong mga kamay ay may katiyakan. Sa iyong kamay, tiyak na kontrolado mo ang lahat. May pag-asa sa iyo, Panginoon. Narito ang aming buhay. Lubos naming ipinagkakatiwala sa iyong makapangyarihan at mapagpalang kamay, O Diyos. Gawin mo ang nais mo sa buhay na ito. Sa buhay namin ito, Panginoon, na ipinagkatiwala sa amin. Salamat po, Amang Banal. Salamat po sa katotohanang aming tinanggap sa pagpapala ng iyong salita. Purihin ka po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, salamat po sa ating pong Panginoon. Tunay ngayong araw na ito ay atin pong nakasama, maging ilang mga kapatiran natin na hindi natin nakasama, maging mga bata. So, praise God. So, mananatili po yung ating health protocol na social distancing sa loob ng church. Okay? So, every Sunday, 2 services po tayo, 8 to 9 a.m. and then 9:30 to 10:30. So, inaasahan natin, baka dumating ang panahon, madagdagan pa yung ating services bilang mga mabuting katiwala ng mabuting balita ng Panginoon. Pero, ganun pa rin po yung ating protocol na halimbawa, galing man po ng Manila or galing ng ibang provinces. Okay? And then gusto pong sumama sa atin. Sundin po ang 14 days quarantine period. Okay? So, gusto man lang sumama, i-advise na lang natin sa kanila na mag-online na lang muna. So, for now, yung below 15 ay kasama na ho natin sa service pong ito. Okay? Pero yung mga galing ng ibang lugar, galing ng ibang bansa, galing ng ibang probinsya, so sila po ay kinakailangang sumunod sa health protocol natin na 14 days quarantine. Okay? So, yun po ang paalala po natin. Ano? So, patuloy pa rin tayo doon sa vision ng Iglesia to glorify God through the fulfillment of the Great Commission. Patuloy na ibahagi ang Panginoon. Kung ating mga kasama sa tahanan, no, maaari natin isama sa church, so isama natin, mga kaibigan natin, katrabaho natin, isama natin sa church. Kailangan nila si Jesus. Okay? So, patuloy na lumago ang gawain. So, gayon din po, by Thursday night, 6 to 7 p.m., tuloy-tuloy na po ang ating midweek service. No? So, gagawin po natin face-to-face itong midweek service po natin. So, gayon din po by Saturday, mayroon po tayong prayer and fasting. No? Prayer, worship, and fasting. So, mag-start po tayo ng 8:30 to 12 noon. No? This coming Saturday, mahalaga po ang prayer and fasting na atin pong ginagawa dahilan ang dami hong ipinagagawa ang Panginoon sa atin. Without prayer, wala din ho tayong backup. Alam natin, nasa biyaya tayo ni Lord, pero mahalaga ang prayer. At ang dami hong mga nangyayari kapag hindi ho tayo handa, oras na dumating ang mga pagsubok o mga sakuna, kawawa ho tayo. No? Although nangyayari ang habag ng Panginoon. Ngayon, kailangan ho natin ng prayer. So ipag-pray ang pamilya ng iglesia, ipag-pray ang mga tao,
ang dami ho nating dapat na idulog sa Panginoon at maging yung ating personal na buhay, ilapit sa Panginoon. Napakaganda ho ng nangyayari sa prayer, worship, and fasting ho natin. So, this coming Saturday na po iyan, no? And then, Sunday, ganun pa rin yung service natin. 2 services po tayo sa susunod na Sunday. So, mamaya po, yung atin pong NXA ay meron ho tayong gawain ng atin po ng NXA. So, resume na po yung atin pong mga gawain. So, yun po yung ating mga ilang mahalagang announcement, no, na kinakailangan nating tandaan. Patuloy at magpapatuloy tayo hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. So, hindi ho mapipigilan ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. So ngayon po, para po sa ating pong offertory, ganun pa rin yung ating gagawin, doon na lang po sa likod at isasabay na lamang po natin sa ating pong closing prayer ngayon pong umaga, no? So, yun lang po ang ating sa second Saturday ng June, magkakaroon po tayo ng water baptism. So lahat ng nagnanais na magpabautismo, nandiyan po si Ate Karen sa likod, magpalista po sa kanya. Lahat ng magdidesisyon na sumunod sa Panginoon, magpapabautismo sa tubig na lubog, magpalista kay Ate Karen diyan sa likod bago po umuwi. Second Saturday ng June. So yun lang po ang ating mga announcement. So tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa natin. Maging sa pagpapala na ating natanggap ngayong umaga. Hallelujah. We praise you, Jesus. Ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na tagapagturo namin. Ikaw ang patuloy nagpapaalala at sa pamamagitan ng iyong salita, nahayag ang katotohanan. Sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu, nangusap ka sa bawat isa sa amin. O Diyos, dalangin po namin na patuloy na pangunahan ng bawat isa. Ilayo sa anumang mga gawa ng kaaway, maging sa mga malulubhang mga pagsubok at maging mga karamdaman. Bagos dalangin po namin ang pananagumpay, ang kagalingan na mula sa iyo, ang iyo pong iparanas. Tulungan mo din kami, O Diyos, na ang aming buhay ay magsilbing pagpapala sa iba. Na sino man ang tao na maaring maipanalangin namin, dumaloy ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Dumaloy, Panginoon, ang pagpapalang makalangit sa mga tahanang nais na tumanggap sa katotohanan ng mabuting balita na aming maaabutan. Maging sa mga taong aming makakausap, gamitin mo lamang kami bilang daluyan ng pagpapala. Panginoon, yamang nalalapit ang iyong muling pagbabalik, wala kami bang hinihiling manatili ang kapayapaan at kapanatagan na iyong kaloob sa gitna ng mga kaganapan sa aming kapaligiran, maging mga nangyayari na aming pinagdaraanan. O Diyos, hinihiling po namin na maging ang pangangailangan ng bawat isa patuloy mo pong tugunin. Yamang ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. I pray, Lord, ng pagsama mo, patuloy po maranasan ng bawat isa. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, na tunay po, na totoo ang sinasabi ng iyong salita, na punong-puno ng kasamaan ang daigdig. Bagamat minsan may anyo ng kabutihan, subalit ang kasamaan ay laganap. Dahilan minsan, walang liwanag ng kapangyarihan ng mabuting balita. Lord, I pray na tulungan mo kami na patuloy na magliwanag at ibahagi ang iyong mabuting balita sa iba. Gayon din po, O Diyos, hinihiling namin na ibalik mo ang bawat isa sa lugar na ito na mayroong panibagong kalakasan at maging ang mga gawain sa buong maghapon, maging sa buong isang linggo, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo. Amang Banal, marami pong salamat sa buhay ng bawat isa namin nakasama ngayong umaga dito sa loob ng church o mga nakasama namin online. We pray na patuloy mo silang samahan, pagpalain, at mahayag po ang iyong pagkilos. Mahayag, Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat isa. Salamat po, Amang Banal, sa katapatan mo. Itinatas din po namin sa iyo maging aming mga kaloob. Hayaan mo na magamit ito sa ikalalawak ng iyong gawain
at patuloy na matugunan ang pangangailangan ng iglesyang ito, O Diyos. Salamat po, Amang Banal. Tunay na amin pong ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa iyong makapangyarihan at mapagpalang kamay. Pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain bawat mga mag-asawa, pagpalain, Panginoon, ang mga anak. Hayaan mo na patuloy ka pong mapapurihan. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, hinihiling namin ang iyong pagsama, ang kapayapaan, ang pag-ibig, Panginoon, at pagkakaisa sa loob ng kanilang tahanan. Iyo pong ipagkaloob. Salamat po, Amang Banal. At hayaan mo din ang Santong Espiritu ang aming patuloy na maging gabay. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming papuri, pagsamba sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga and God bless po sa bawat isa.